nangyari sa kanya, iho? Nag-aalalang tanong ni Manang Corazon habang nakamasid kay Sarah na kasalukuyang walang malay sa bisig ko. Ibinaba ko muna si Sarah sa mahabang sofa bago ako umupo sa tabi nito at hinarap ang nag-aalalang matanda. Tulog lang po siya, Manang, dahil na din po siguro sa pagod. Napabuntong hininga matanda bago tumango dahil sa naging sagot ko. Inalis ko ang tingin ko sa katiwala at binalingan ko si Sarah. You did great today, my wife. Iho, anong gusto niyong kainin nang makapaghanda ako? Sabi ni Manang Corazon. Napaisip naman ako dahil sa mga nangyari kanina. Parang hindi ko gusto kumain. Kaya naman, umiling na lang ako. Mamaya na lang po siguro, Manang, kapag gising na si Sarah. Sige po, dadalhin ko na lang po muna siya sa taas. Tumango to sa naging sagot ko. Pinangko ko muli si Sarah at idinala sa kwarto. Pagdating sa kwarto, madilim na paligid ang sumalubong sa akin. Binuksan ko ang ilaw kahit na hindi ko pa naibababa sa kama si Sarah. Binalot ng liwanag ang buong paligid. Naramdaman ko mahinang pagkislot ng buhat ko. Napatingin ako dito and I was face to face with her, sad and full of longing eyes. Nagugutom ka ba? Gusto mo maligo? I have a deep sigh at naglakad ako papunta sa kama. Umupo ako pero hindi ko to binaba. Nanatili akong pangko ito. Anong gusto mong gawin? Tanong ko pero kagaya ng mga nakaraang tanong ko, umiling lang ito at tumahimik. I'm worried sick, wife. Tell me please. Nangilid ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Naramdaman ko ang malambot na kamay na humihima sa pisngi ko at pumapalis ng luha ko. Nasasaktan ako. Sarah answered. Her voice is hoarse from too much crying. I know, tugon ko. Huminga ako ng malalim at naisip na kantahan ito para gumaan ang nararamdaman nito. Does the moonlight shine on Paris? Pagkanta ko pa lang sa unang stanza ng chorus, tumulo na ang luha ni Sarah. If the London Bridge is falling. Mataman kong tinitigan to habang patuloy ako sa pagkanta. After singing the whole chorus, Sarah's already weeping. Ang sakit makita na umiiyak ang taong mahal mo at wala kang magawa kung hindi ang yakapin lang siya at ipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Jake, bakit kailangan danasin ng mami kayon? Pagpalahaw ni Sarah. Habang mahigpit ang kapit sa manggas ng suot kong damit, kumirot ang puso ko dahil sa sakit at sa kawalan ng isasagot. Why people are so cruel? Tanong nito bago muling tumangis ng malakas. Kumirot ang dibdib ko. People may be cruel, but you need to be strong. Hindi pwedeng sa bawat sakit iiyak ka. Okay lang na umiyak pero dapat pagkatapos mong umiyak, subukan mo din na maging malakas. Nang sa gayon, makayanan mong harapin ang malupit na mundo. Sagot ko habang pinupunasan ko ang natitirang luha nito sa mata. Jake, tulungan mo akong maging malakas. Puno ng pagsusumamong sabi nito. Wala na ang luha at pagsinghot na lang ang naiwang bakas ng ginawa nitong pag-iyak. Yes, wife. Sabay tayo magiging malakas at matatag. Hindi ko nahahayaan na may makapanakit pa sa'yo. Sa kabila ng pag-iyak ay ngumiti ito na wari kinikilig. Halos kalahating oras na itong nakakandong sa akin pero hindi ko ininda ang kahit anong ngalay na nararamdaman ko. Dahil kapag mahal mo, kahit gaano ang ngawit mo, patuloy mo pa rin siyang bubuhatin. After almost an hour, umalis to sa pagkakakandong sa akin at nagdesisyon na maupo sa tabi ko. Gusto mo bang kumain? Pagkuway tanong ko. Tumango to at kusa ng tumayo habang nakataas ang kilay na hinihintay ako. Umakto pa tong naiinip dahil sa ginawa kong pagtingin sa pambisig na orasan. Kahit wala naman itong suot. Nginisihan ko ito pero tumayo din. At bago ako mauna maglakad dito, pinagsalikap ko ang mga kamay namin. That's my girl. Proud na sambit ko. Pagdating namin sa kusina, naabutan namin si Manang Corazon na nagkakape. Good evening, Manang Corazon. Masiglang bati ni Sarah. Nagulat ito, hindi lang ako. Maging si Manang Corazon sa siglang pinapakita ni Sarah ngayon. Wife, okay ka lang ba? You know, hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. Kami lang to, maintindihan ka namin. Kung gusto ko maging matatag, bakit ipagpapabukas ko pa? Ngayon na yung oras para gawin ang bagay na yun.
Sawang-sawa na ako na lagi nasasaktan. Iha, natutuwa ako na makita na matatag ka na talaga, Sarah. Pero wag mong kalimutan na okay lang maging mahina. Wag mo lang hayaan ang sarili mo na maging kawawa. Malawak ang ngiting, sumagot si Manang. Tumango-tango ako bilang pagsang-ayon. Manang, food po. Gutom na kami. Malakas sa sabi ni Sarah. Manang and I both laugh at her actions. Tumayo si Manang para kumuha ng pagkain nang biglang tumunog ang doorbell. Tumayo ako para pagbuksan ito. Sumunod sa akin si Sarah pero nagtago lang ito sa likod ko. Pagbukas ko ng pinto, sumama ang ekspresyon ko nang nabungaran ko si Carol, kasama ang best friend nitong si Elena. Jake! Matinis na tili ni Carol at dinamba kaagad ako ng yakap. Naamoy ko ang alak dito kaya naman alam kong palo na ito sa kalasingan. Get off me, Carol! Bulyaw ko dito at pilit na inaalis ng kamay nitong may glue na yata sa sobrang higpit ng kapit. Why are you pushing her, Jake? Can't you see that she's drunk? Masamang tingin ang pinukol ko kay Elena nang sumabay ito. You heard him, right? Get your hands off my husband! Mula sa likod ko narinig kong sigaw ni Sarah at galit na binaklas ang kamay ni Carol. Nawala ng balanse si Carol kaya naman diretso itong bumagsak kay Elena na nasa likuran lang nito. What did you do? Singhal ni Elena at mabilis na ibinaba si Carol para sugurin si Sarah. Don't you dare! Get near my wife! Napahinto ito at magkakasunod na napalunok nang humarang ako sa daanan nito at magbigay ng babala. Umalis na kayo! Utos ko dito. Hindi pa tayo tapos, Jake! Sigaw nito at kinaladkad na si Carol paalis sa condo unit ko. Wife, hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang bigla akong dambahin ni Sarah, pero hindi nang yakap kundi nang sakal. Subukan mo lang ulit na magpayakap sa babae na yun. Hahabulin talaga kita. Pagbabanta nito. Sarah point of view. The next morning. When the clock strikes at 7 in the morning, nagsimula tong tumunog na malakas. Wife, wake up! Dinig ko ang malakas na boses ni Jake na ginigising ako. Stop, Jake! I murmured in my sleepy state. Come on, wife. We're gonna be late. Jake! Nagrereklamong sigaw ko at mabilis na napabangon. Ngumisi lang to sa akin at mabilis na nagtanggal ng damit. Tahimik akong napamura habang pinapasadahan ng tingin ang katawan nito na nakabalandra sa pagmumukha ko. Wife, hindi mo lang yan pwedeng hawakan. Pwede mong gawin kahit ano dyan. Nangaakit na sabi nito. Madiin ako napakagat sa labi at napapaypay sa sarili dahil sa init na bigla kong naramdaman. Nagpipigil na tawang nagtatakbo si Jake papunta sa banyo. Jake! Sigaw ko at hinabol ko to hanggang sa banyo. Nang tuluyan ako nakapasok, napahinto ako sa bungad pa lang. Napasigaw ako sa isip ko dahil sa pagkabigla. Anong tinatayo-tayo mo dyan, wife? Jake asked. Magkakasunod akong napalunok. Wife, tara na at malilate na tayo. Umiling-iling ako bago tinanggal ang suot ko at nagpunta na sa shower. Jake started scrubbing my back with a cloth. Habang ako naman pinagtutuunan ko ng pansin ang paglalagay ng shampoo sa aking buhok. Abala ako sa pag-i-scrub ng buhok ko nang biglang may ginawa si Jake. Jake! Natatem ka ba, asawa ko? Yes! Napalakas ang sabi ko, isiniksik ko sarili ko sa katawan ni Jake. Nakakagutom ka, wife, pero kailangan na natin matapos. Jake? Later, wife. Akong bahala sa'yo, umaga't gabi. Yung wala nang naghihintay na kamiting natin. Sagot nito pero hindi ako tuluyang inilayo sa mainit nito katawan. Natapos kami maligo na hindi nagbago ang nararamdaman ko. Kakaibang pagkairita ang nararamdaman ko habang sabay kami lumalabas ng banyo ni Jake. Mukhang napansin nito yun dahil out of nowhere ay nagtanong ito. Are you okay, wife? Hindi! Tahas ang sagot ko at walang hiya-hiya na inalis ko ang pagkakatapis ng tuwalya sa katawan ko. Naglakad ako papunta sa closet para kumuha ng may susuot. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Basta ang alam ko naiinis ako kay Jake at sa pangbibiti na ginawa nito. Wife, napasingap si Jake sa ginawa ko pero hindi ko ito pinansin. Patuloy ako sa paghahanap ng dress nang bigla kong buhati ni Jake na parang sako ng bigas at maingat na hinagis ako sa malambot na kama. Napatili ako dahil sa takot na baka hindi ako sa kama maglanding.
Why did you throw me like that? Singhal ko dito. Wife, brace yourself. Bili ni Jake sa akin. Noong una hindi ko alam kung ano bang yung gusto nitong iparating at kung bakit ito nasabi yun. Jake, nahihirapang sabi ko. Para bang merong bagay na hindi ko pa kayang gawin. Pakiramdam ko masasaktan ako. Wife, tell me kapag kaya mo na. This is the reason why I wanted to take you later. Dahil masyado ako nananabik sa'yo. Kaya lang matigas ang ulo mo eh. Tugon ni Jake. Sorry. Hingin pa umanhin ko. Shh. Pagpapatahan nito sa akin at niyakap ako na mahigpit. After a minute or two of calming myself, huminga ako na malalim. Kaya ko na, Jake. Malalim na paghinga at pagod na bumagsak ang mga binti ko sa kama. Hindi muna umalis si Jake. Tumayo si Jake maya-maya at pinasadahan ang katawan ko. Dito ka muna, bukas ka na lang sumama sa opisina. Ilalak ko ang pinto. Saka ka na lang bumangon kapag kaya mo na. Nang tumango ako bilang sagot, saka lang ito kumilos para magbihis. Pinapanood ko ang bawat kilos nito. Tinangka kong pagtabihin ang mga binti ko. Pero napatigil ako at napangiwi dahil sa hapdi. Mahinang napamura ako at hindi na tinangkapang igalaw ang mga binti. Wife, stop moving your legs. Pagalit na sabi ni Jake sa akin. Parang bata akong tumango-tango. Naglakad si Jake palapit sa akin at maingat na ibinalot ang kumot sa aking katawan. Careful, okay? Ay, ang sakit! Aray ko po! Malakas na daing ko nang ako na lang mag-isa. Jake, point of view. Pagkalabas ko ng kwarto ay narinig ko ang malakas na nasasaktang daing ni Sarah. I was tempted to stay here with her. Pero hindi pwede dahil may importante akong meeting. Sinalubong ako ng mga bodyguard ko pagkalabas ko ng unit. Nagkalat ang mga ito sa lobby ng unit ko. Let's go! Vasquez, may iwan ka dito. I announced at nauna nang naglakad papasok sa elevator. Sumunod ang lahat sa akin sa elevator maliban kay Vasquez na nanatiling nakaupo sa sofa sa lobby ng unit ko. Sir Jake, nasa si Ma'am Sarah? Si Eric ang unang bumasag sa katahimikan. Tulog pa siya. Pagsisinungaling ko. Kaagad nang umisi ang mga kasama ko sa elevator pagkarinig sa sinagot ko. Pinagod ni Sir Jake kagabi yun. Nangasar na tugon ni Sanchez. Pinukol ko ang mga ito na masamang tingin. Kagad namang tumigil sa pangasar ang mga ito. Pero palihim pa rin na nagngingisian. Paglabas namin ng elevator, sinalubong kaagad kami ng maraming tao na labas-pasok sa building. Dire-diretso lang kaming lumabas ng building. Paglabas namin, nakabantay na ang valet habang hawak ang susi ng kotse ko. Thanks. Pasasalamat ko dito. Tumango naman to at tumalikod na. Si Sanchez ang pumunta sa driver's seat habang ang iba naman nakakonvoy lang sa aming dalawa. Habang papunta kami sa opisina, mayat-maya akong tinetext si Sarah. Pero kahit isa, wala akong na-receive na text galing dito. After an hour. Nandito na po tayo. Nawala ang atensyon ko sa cellphone ko nang marinig ko ang sinabi ni Sanchez. Binulsa ko ang phone ko at lumabas ako ng sasakyan. Sa labas ng building, naispatan ko si Mommy na may kausap na babaeng naka-half mask at itim ang suot mula ulo hanggang sa paa. Nangunot ang noo ko dahil sa get up nito at nilapitan ko si Mom para batiin ito. Mom, pagkuha ko sa atensyon nito. Kaagad na lumiwanag ang mukha ni Mommy pagkakita sa akin. Jake, good morning, son! Pasiglang bati ni Mommy, pero ang tingin ay gumagala. Where's your wife? Nakakunot ang noo na tanong nito nang hindi makita ang asawa ko. She felt tired this morning kaya hindi ko na muna sinama. By the way, this is Virgie, the SBR Agriculture Company CEO, and she will be joining us this morning. Pakilala ni Mommy sa kasama nito siguro. Napansin ang titik ko dito. SBR, Mom? Hindi makapaniwalang tanong ko dahil kilalang kumpanya ang SBR. Kalinya nito ang Wason Telecom Empire. Pero nakakagulat na sasali ito sa meeting namin ngayon. Yes, son. Naka-receive kasi ako ng tawag mula sa isa sa mga investor natin na nisuggest daw ni Sarah na makipag-partner tayo sa agriculture. And that's a great idea. Kaya nandito ngayon si Virgie. Tumango ko sa mahabang paliwanag ni Mommy. Nauna na ako naglakad papasok ng building. Hindi ko na hinintay pa si Mommy at ang kasama nito. Alam ko naman na susunod din ito.
Good morning, Sir Jake. Good morning, sir. Good morning po. Ilan lang yan sa mga bati na narinig ko habang naglalakad ako papasok sa building. Wala akong binati pabalik ni isa man sa mga ito. Dire-diretso lang ako naglakad hanggang sa private elevator. Paglulan ko sa elevator, hinintay ko lang si Mommy at yung kasama nito bago sabay-sabay kaming umakyat hanggang sa top floor ng Wasson Building. Pagdating sa opisina, nandun na ang lahat ng mga kamiting namin. Ang ilan sa mga to nakasimangot na sinalubong kami. You're late! One of the directors, I think his name is Gonzalo, hissed at me. Gentleman, I apologize kung nalate ang anak ko. His wife is not feeling well, so he needs to take care of her first. Sinalubong ni Mommy na puno ng kagalakan ng board. Isang bagay na hindi ko kayang gawin. Masamang tingin ang pinukol ng mga ito sa akin, na para bang isang malaking kasalanan ang ginawa ko. Your son needs to be considerate to his employee, lalo na pagdating sa oras. Lucas Malagayo batin. I will, Mr. Malagayo. Kagad na sumama ang mukha ni Lucas pagkarinig sa sinagot ko. Mr. Wasson, you are a CEO of a billion-dollar company. You have thousands of employees. Sana matutunan mo na igalang ang oras ng bawat empleyado mo. Hindi yata nito narinig ang sinagot ko dahil pinagpipilitan pa rin ito ang point niya. Nagsisimulan na ako mawalan ng pasensya sa taong to. At bago pa ako makapag-react, nagsalita na para sa akin ng isa pa. Feel free to leave if you don't understand the situation. Nagsingha pa ng mga nakarinig sa malamig na boses nang nagsalita. Bumaling ako sa estrangherang kasama namin at kita ko ang lamig sa berde nitong mga mata. Sarah's point of view. May 2 oras na yata ako na nakahiga lang sa kama. Gusto ko mang kumilos pero natatakot akong igalaw ang mga binti ko dahil sa naramdaman kong sakit kanina. Ayoko nang maramdaman ulit yun. Inabot ko ang cellphone ko na nakapatong sa bedside table pero hindi ko tumaabot. Kaya kahit kinakabahan at natatakot, pikit mata kong gumalaw para abutin ang cellphone ko at nang matawagan ko si Jake. Namimilipit sa sakit na ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Pakiramdam ko first time ko makipagganon. Sa sobrang sakit. Napilitan kong inabot ang cellphone ko, ngunit hindi ko namalaya na nasa dulong part na pala ako ng bed. May kalayuan kasi yung bedside table namin, tapos nasa gitnang part pa ako ng kama. Kaya naman grabing pag-usad ang ginawa ko para maabot lang ang phone ko. Napasigaw ako nang bumagsak ako sa sahig dahil sa pagkawala ng balanse. Ay! Ang sakit! Daing ko, habang himas ang tagiliran kong napuruhan sa pagbagsak. Imbis na yung pagkababae ko lang ang masakit na dagdagan pa. Sarah, ano yung kumalabog? Okay ka lang ba? Rinig kong tanong nang nag-aalalang si Manang Corazon. Okay lang po ako, Manang. Sigaw ko dito. Kinabahan ako sa ginawang pagpihit ni Manang sa doorknob. Bakit ba kasi nakalak tong pinto ng kwarto nyo? Mas lalong pinihit ni Manang ang doorknob habang nagtatanong. Nilak po ni Jay kanina nung natutulog ako. Sagot ko habang paunti-unting tumatayo. Nakahinga ako ng maluwag sa kaalamang nakalakang pinto. Puro pagniwi lang ang ginawa ko habang bumabalik sa kama. Kumain ka na, Iha! Sigaw ni Manang. Sige po, pupunta na. Sigaw ko pabalik. Habang nakahiga, naisipan kong tawagan si Jake. Nakakatatlong ring na ay hindi pa rin ito sinasagot ang tawag ko. Bala ko na sanang patayin ang tawag nang biglang pumailan lang ang maingay na paligid. You're the CEO of SBR Corporation. You should know na magkaiba ang linya ng kumpanya mo sa kumpanya namin. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang pagtaas ng boses sa kabilang linya. Mr. Lucas Malagayo, sa tingin mo ba, hindi ko alam ang bagay na pinapasok ko? Natigilan ako nang marinig ko ang malamig na boses nung babaeng katatapos lang magsalita. Pero napalitan yun ng pagniwi nang marinig ang pangalang binanggit. That bald old man. Kung nandiyan ako, pakakainin ko talaga na kung ano. Naiiritang sabi ko. Kagad kong narinig ang pagpunghalit ng tawa ni Jake. Biglang tumahimik ang kabilang linya na animoy may anghel na dumaan. Wife, nasa meeting ako. Paalala ni Jake. Si Sarah ba yan? Parinig kong tanong ni Mami Ami. Yes, Mom. Sagot ni Jake na hindi natapos dahil biglang sumingit si Mami Ami. Sarah, we're discussing the approach you suggested. Singit ni Mami Ami na sobrang excited ng boses. Really, Mom? How is it?
Excited at hindi makapaniwalang tanong ko pero nandun pa rin ang pag-aalala na baka hindi ito magustuhan ng board. I love your idea. Sa katunayan, mayroon na ako nahanap na investor. Nandito nga siya ngayon, sayang lang at wala ka. Natuwa ako sa narinig kong sinabi ni Mommy, pero nalungkot din ako dahil hindi man lang ako naka-attend ng meeting. Excited pa naman sana akong ipaglaban ang desisyon ko. Natutuwa po ako na nagustuhan niya ang approach ko. Excited na po ako na mas matuto pa ng pasikot-sikot kung paano mag-manage ng company. Nang sa ganun, matulungan ko na si Jake. Natutuwang sabi ko na may halong pagbabanta para sa mga nakakarinig na kamiting ni Jake. You heard my wife. Kaya kung sino man ang magtangka na pabagsakin ako, be careful kasi mananagot kayo sa asawa ko. Buong pagmamalaking sa ni Jake. Pansamantalang tumahimik ang kabilang linya pero rinig ko ang mahihinang yabag. Mukhang lumayo si Jake dahil tanging yabag na lang niya ang naririnig ko. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang mga yabag at dinig ko ang mahinang pagkarik sa kabilang linya. Mukhang may binuksan itong pinto. Jake? Wife, okay ka na ba? Jake, bakit ang sakit ng ano ko? Uwi na ako dyan, hintayin mo ako. Tahimik lang ako naghintay sa pagdating ni Jake. Pero maya't maya ako tinitingnan ng cellphone ko, baka magteksto. Habang naghihintay ako, nakaramdam ako ng gutom. Kaya naman, tinawagan ko muli si Jake. Malapit na ako, babe. Ano yon? Nagugutom na ako. Gusto ko na McDo. Simpleng sambit ko. Okay, mag-drive-thru lang ako. Kumusta pakiramdam mo? Masakit pa rin ba? Sinubukan kong pagdikitin ang mga binti ko pero napatigil din ako. Dahil may kirot pa rin akong naramdaman. Oo, masakit pa din. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko na lang ay ugong ng sasakyan. Jake, kumusta yung meeting? Well, everyone is excited sa mangyayaring pag-invest ng SBR Corporation sa kumpanya natin. Your idea is great, wife. And I'm so proud of you. You really changed. Tumaba ang puso ko sa mga narinig ko. Finally, nakatulong din ako. Sabi ng kabilang bahagi ng isip ko. Jake, naputo lang sana sasabihin ko nang bigla nagsalita si Jake. In his usual, serious tone. 3 order of chicken with spaghetti, 3 large fries, and 3 chocolate sundaes. With extra gravy po and add ng crispy chicken sandwich. Hinintay ko ang iduduktong ng pinag-orderan ni Jake pero wala akong narinig. Kaya naman tumahimik na lang ako at naghintay na matapos to. You were saying, wife? Nagulat ako at nawala ang pansamantala kong iniisip nang marinig ko ang boses ni Jake. I've changed, but I felt like I'm still the weak Sarah. Pagpapakatotoo ko. Narinig ko ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Nabahala naman ako dahil doon. You've changed for the better, wife. And for the record, you are not weak. Nasa baba na ako. I'll see you in a bit. Naputol ng linya pagkatapos naming magpaalam ni Jake sa isa't isa. Hindi ako tumayo para ibukas ang pinto dahil alam ko na may duplicate ito ng susi. Kaya naman hindi na ako nagtaka nang mabungaran ko ang nag-aalalang mukha nito habang nakatingin sa akin. Para ako nakakita ng kakampi nung nakita ko ang mukha ni Jake. Naluluhang iniumang ko ang kamay ko dito. Ibinaba ni Jake ang dalang pagkain bago ako nilapitan at dahan-dahang inalis ang makapal na kumot na nakabalot sa aking katawan. Napatulala ito nang makita ang katawan ko pero kalaunan umiling din ito at pinangko ako papuntang CR. Naramdaman ko kaagad ang hapdi. Nang patayuin ako nito para ihanda ang bathtub at mainit na tubig. Tinimpla muna nito ang temperatura ng tubig at nung okay na, inalalayan ako nito paupo sa bathtub. Pagdikit pa lang ng katawan ko sa maligamgam na tubig, para lang nagdahilan yung sakit na nararamdaman ko. Feeling better, wife? Tumango ko sa tanong ni Jake. Huminga ako ng malalim at sumandal at pansamantalang pumikit. Babalikan kita, wife. Ihahanda ko lang yung mga pagkain natin, ha? Nag-okay sign na lang ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakababad. Namalayan ko na lang, binuhat na ako ni Jake. Tinulungan ako magpunas ng katawan ni Jake. Ito rin na nagsuot ng bestidang pantulog sa akin. Ikaw, bihis ka na. Utos ko dito. Sumunod to. Habang hinihintay ko si Jake na matapos sa pagbibihis, inuunti-unti ko nang kainin yung fries. Abala kami sa pagkain nang maisipan ko magtanong kay Jake. Papasok ka bukas?
Wala namang importanteng gagawin sa opisina. Gusto ko sanang bumisita tayo kila Mommy bukas. Sagot ni Jake. Gusto ko rin yan. Excited kong sabi. What is she like? The CEO of SBR Corporation? Sa kalagitnaan ng pagkain namin, nagtanong ako dito ng tungkol sa babae. Nakamiting nila kanina. There's something in her voice nung narinig ko ay naghatid sa akin ng pagkabigla at warmth at the same time. Her name is Virgie. She's a green-eyed person. She's kinda strict pero knows how to jive. I think she's a friend of mom. Pero nagtaka ko kasi nakamaskara siya kanina. Parang ayaw nitong ipakita mukha sa lahat. Mas lalo akong nilamon ng curiosity nang marinig ko ang katangian nito. Pwede ko ba siyang mamit? Bumadha ang pagtataka sa mukha ni Jake pero panandalian lang yun. Tumango din ito at sumagot. Sure, anything for you my wife. I'll just message my mom na papuntahin to bukas para makilala natin siya ng sabay. Salamat Jake. Excited na pagpapasalamat ko dito. Masayang pinagpatuloy namin ang pagkain pero sa isip ko, hindi mawala ang pangalan ni Virgie at ang kulay ng mga mata nito. Sino ka Virgie at bakit kailangan mo magtago sa likod ng maskara? Habang malalim ang iniisip ko, biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala kung saan nabubuhay pa ang daddy ko. Flashback. Anak, nakakita ka na ba ng green-eyed na tao? Tanong ng aking daddy. Umiling-iling ako. Mayroong tao na kulay green ang mata, Dad? Nagtatakang tanong ko. Ngumiti ng malaki si Daddy at tumango. End of flashback. Sino kayang kilala ni Dad na green ang mga mata? Tanong ng aking isipan. The next morning, maaga kaming tumulak papunta ng Cavite para bisitahin ang mga magulang ni Jake. Jake, okay lang kaya si Manang sa bahay? Kanina kasi, inaaya namin itong sumama papunta ng Cavite pero tumanggi to. Ang sabi may iiwan na lang daw siya sa bahay dahil hindi na niya kayang magbiyahe. Kaya naman kahit ayaw namin itong iwan, napilitan kami dahil nakapangako na kami kay Mommy at Daddy na bibisita kami ni Jake. Yes wife, Manang will be fine and besides nandun naman si Vasquez para samahan to. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng Manila-Cavite Road, hindi ko maiwasan na tanawin ang paligid. This is the first time na makita ko ang Metro Manila. I was 10 when I lost my eyesight. Kaya naman wala akong idea kung anong itsura ng paligid. Nagre-rely lang ako sa sinasabi ni Manang at ng mga napapakinggan ko sa news. Anong iniisip na maganda kong asawa? Napangiti ako hindi sa tinanong ni Jake, kundi sa pambobola nito na maganda daw ako. Wala, gwapo kong asawa. Naiisip ko lang kasi kung paano mo ako nakakayang bulahin. Pangasar ko dito. Pansamantala nitong iniwan ang tingin sa kalsada para balingan ako. Pinipigil ko ang tawa ko dahil ang cute nitong tingnan habang galit na nakanguso. Wife, stop laughing kasi baka mamaya hindi ka na makatawa. At puro ingay na lang lumabas dyan sa bibig mo. Pagbabanta ni Jake. Parang may mga kulisap na nagkagulo sa tiyan ko dahil sa banta ni Jake. Kaagad akong napahinto sa pagtawa at napatingin sa labas ng sasakyan para doon ibaling ang kilig na nararamdaman. You okay, wife? Kinikilig ang asawa ko maganda. Muli ay pangasar ni Jake. Napatawa na lang ako. Pagkatapos namin mag-asaran ni Jake, binuhay nito ang stereo ng sasakyan at medyo hininaan ang aircon. Pumailan lang doon ang pamosong kanta ng side A na Forevermore. There are times when I just want to look at your face. Sinabayan ko ang unang stanza ng kanta habang nakatingin ako sa nagmamanehong si Jake. In the cold night. This time it was Jake's turn to sing the second stanza habang seryosong nagmamaneho. You were just a dream that I once knew. Pagkanta ko sa chorus pero yung mga huling salita ay mabagal at mahina ko na lang na binibigkas. I just can't compare you with anything in this world. Napatingin sa akin si Jake at kita ko ang pagtataka sa mga mata nito. You're all I need in this life, Jake. Ngumiti lang ako tumiling.
Iginala akong paningin sa paligid at nakita ko na mapuno na ang lugar na binabagtas namin. Jake, nasa na tayo? Cavite. Simpleng sagot ni Jake. Tumango ako at in-enjoy na tanawin ang mapunong lugar ng Cavite nang biglang may dalawang mabilis na sasakyan na nag-cut sa amin ni Jake. Napamura si Jake at mabilis na inapakan ng preno at kinabig ang manibela para makaiwas sa isa pang matuli na sasakyan na papabangga sana sa amin. Pero hindi yun natuloy dahil may magkakasunod na kotse din ang paparating na. Dahil sa impact ng biglang pagpreno ni Jake at pagkabig sa manibela, napasubsob ako sa dashboard. Mabuti na lang nakakapit ako kaagad sa handle, kaya nakaiwas ako sa mas malalang aksidente. Jake! Nahintatakutang sigaw ko habang mahigpit akong napakapit sa handle ng sasakyan. Lumagpas sa amin ang kotse na plano sana kaming banggain. Ganon din ang 5 pang ibang sasakyan. Wife, are you okay? I remained silent because I couldn't find my strength to speak. Jake slightly stroked my hair. His actions calmed me. Sino yung mga yun, Jake? Nahihirapang tanong ko. Nanginginig ang kamay ko na hinintay ko ang isasagot ni Jake. Nagbuntong hininga ito bago seryosong pinandar ang kotse. Yung 3 kotse na nauna, hindi ko kilala. Pero yung 5 kotse na magkakasunod, yung mga bodyguard natin. Mahigpit ang kapit ko habang binabagtas namin ang mapunong daan papunta sa lugar ng magulang ni Jake. Malayo na ba tayo? Tanong ko kay Jake. Nakita mo ba yung bahay na yon sa mataas na burol? Sabi ni Jake. Napatingin ako sa tinuturo nito. Bahay niyo yun, Jake? Hindi makapaniwalang tanong ko habang manghang-mangha na nakatitig ako sa malapalasyong bahay na may pinaghalong puti at abo ang kulay. Bahay nila, ma'am. Sagot ni Jake na panakanakang pinapanood ako at saka ngingiti-ngiti kapag nakikita ang natutuwa kong expressions. Pansamantala kong nakalimutan ng takot na lumukob sa akin kanina habang tinatanaw ko ang magandang paligid. Habang lumalapit kami sa malaking bahay, hindi ko na mapigilan ang tuwang nararamdaman ko. Nakatingin lang ako sa labas ng sasakyan. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagkabata. Isang bagay na hindi ko naranasan dahil kay Mami Mara. First time ko makakita ng palasyo sa buong buhay ko, husband. Do you want to live in a house like this, wife? Napaisip ako sa naging tanong nito. Ang tagal kong naghirap sa kamay ni Mami Mara at Amara. At ang marinig mula kay Jake ang tanong na yun, nakapagpaisip sa akin kung gusto ko ba ng marangyang buhay. Kahit saan, husband, basta kasama kita at ang pamilya natin. Sumilip ako para tingnan ang pinanggalingan namin at nanlaki ang mata ko at napaawang ang bibig ko sa sobrang gandang tanawin. Kita ko ang mataas na bundok sa likuran namin at ang bukid na animoy isa na lamang tiles na kulay green dahil sa sobrang liit na nito. Wow! Wala sa sariling sabi ko nang hindi kalayuan, natanaw ko ang isang malawak na man-made lake na napapalibutan ng Bermuda grass at mga rosas na iba't ibang kulay. Ikaw pa lang ang nag-iisang tao na dinala ko dito, maliban kay Carlo. Nagulat ako sa sinabi nito. Really? What about Angel? No, I didn't bring her here because she's not a country type. She prefers city than farm. Tumango-tango ako pero sa isip ko ay umiling-iling ako dahil ngayon ko lang na-realize na ang hangal pala ni Angel para hindi magustuhan ng ganito kagandang lugar. Did you even invite her? I should give her the benefits of the doubt. Jake is one of the dangerous and ruthless CEO. Malay ko ba na baka hindi lang nito inaanyayahan si Angel. I did. I even showed her the pictures. But she keeps on refusing by saying that she's not a country type and she prefers city than farm. Jake may be one of the dangerous and ruthless, but he's sweet and caring in his own way. At ngayon ko lang yun napatunayan. Sadyang hangal lang si Angel para hindi yun makita. Ang hangal naman niya para hindi magustuhan ng ganitong kagandang lugar. I could stay in that man-made lake all day at hindi ako magsasawa. Sagot ko na may halong hindi magandang opinion tungkol kay Angel. Pero gusto kong batukan ng sarili ko kasi baka masamain ni Jake ang sinabi ko. Kahit papano kasi may pinagsamahan ng dalawa. Masaya ako at nagustuhan mo, wife. Welcome to the Laami Palace. Sabi ni Jake at nagulat ako dahil sunod-sunod na naglabasan ng mga tao na iisang uniforme.
At ang lahat ng ito yumukod habang dumadaan ang sinasakyan namin sa malawak na driveway, papunta sa pinakaharap ng malaking bahay. Mula sa kinauupuan ko, natanaw ko ang 3 tao na naghihintay sa bukana ng malawak na tarangkahan. Lumawak agad ang pagkakangiti ko nang makilala ko si Mommy Ami at Daddy. Pero kakaibang kaba ang bumalot sa akin nang makita kong katabi ni Mommy Ami na nakamaskara ang kalahati ng muka. Ang tanging nakikita lang dito ay ang bibig nito hanggang baba. Pero agaw pansin ang dark blonde nitong buhok at kulay green nitong mata. Jake? Madiin akong napakapit nang tumango ito bilang sagot. Huminto ang kotseng sinasakyan namin sa tarangkahan. Naunang bumaba si Jake para pagbuksan ako ng pinto at alalayan. Salamat, husband. Sarah, welcome to La Ami Palace. Excited na sinalubong ako ni Mommy Ami ng mahigpit na yakap. Kasunod nito si Dad, na excited din na niyakap ako. Welcome home, Sarah, sabi ni Dad na malawak ang pagkakangiti. Huli kong binalingan ay ang nasa likod na babaeng nakamaskara. Nanatili ang titig ko dito dahil sa nakakahalina nitong mga mata na para akong nahihipnotismo. Sarah, this is my friend Virgie. She owns the SBR Corporation and a lot of properties inside and outside the country. Pagpapakilala ni Mami sa kaibigan nito. Hello po, simpleng pagbati ko. Hello din sa'yo, Iha. Nagtayuan ang mga balahibo ko dahil sa lamig ng boses nito. Mabuti na lang nagsalita si Mommy Ami kaya nabaling ang atensyon ko dito. Tara na sa loob, nagpahanda na ako ng pagkain. Naihanda na din pala ang kwarto niyong dalawa, sabi ni Mommy Ami. At nauna na pumasok sa bahay. Sumunod naman kaagad si Dad at ang tanging naiwan lang sa labas ng bahay ay ako, si Jake, at si yung pinakilala ni Mommy na si Miss Virgie. Let's go, wife. Tara na po sa loob. Aya ako dito nang makita ko itong tumango. Pagpasok sa loob ng bahay, muli na naman ako namangha sa ganda ng disenyo nito. Mula sa malaking chandelier na bumagay talaga sa pang-royalty na ambience at ang grand staircase na kasing laki yata ng tarangkahan. Napakadaming portraits pero puro paintings lang ang mga yun. Jake, wala kayong portraits ng family mo? I have a lot pero nasa room ko lahat. Sagot ni Jake. Pagpasok namin sa dining room, ay naaabutan namin si Mommy at Miss Virgie na abala sa pag-aayos ng mga nakahandang pagkain. Dahil sa hiya na nararamdaman ko, nagtangka din akong tumulong. Hayaan mo na lang kami, giit ni Mommy Ami. No, Mommy, tutulong na po ako, giit ko naman. Pagkatapos ayusin ang mga pagkain, nagkanya-kanya na kami ng upo. Umupo ako sa tabi ni Jake habang si Mommy at Miss Virgie magkatabi ng upo. Sa tapat namin at si Daddy ang nakaupo sa pinakadulong part ng lamesa. Sarah, right? Habang kumakain, biglang nagtanong si Miss Virgie. Tumango ako. Yes, ma'am. How's married life so far? She asked me. Bigla naman akong nakaisip ng kalokohan. Bumaling muna ako kay Jake at nginisiyan ko ito bago muling hinarap si Miss Virgie. Hindi po maayos kasi madalas po akong sinasaktan ni Jake. Anong sinasabi mo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jake. Pinanood ko ang reaksyon ni Mommy at ng kaibigan nito at muntik na akong mapatawa ng malakas nang sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Mula sa curious face hanggang sa deadly stare at lahat ng yon pumukol kay Jake. Habang pinapanood ko ang ekspresyon ng mga ito, tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko. Sumabog na ako sa kakatawa. My laugh instantly died when I felt a hand caressing my thigh. Pinukol ko ng masamang tingin si Jake pero ngisi lang ang ginanti nito at diniretso pa rin ang tangkang gawin. Are you okay, Sarah? Tanong ni Miss Virgie. Bumaling ako dito at nakita ko na mataman nitong pinapanood ako. Nakaramdam ako ng pagkailang pero in a good way naman. Yes, Miss Virgie. Muli kami bumalik sa pagkain at ganun din si Jake. Habang tahimik na kumakain ang lahat, palihim kong pinagmamasdan si Miss Virgie at Mommy Ami. At sa bawat segundo na tumitingin ako sa mga to, napapakunot ang noo ko na mauuwi sa pagkamangha. It's rude to stare. Walang emosyon na sabi ni Miss Virgie. Nanigas ako sa kinauupuan ko ng 3 pares ng mga mata ang bumaling sa akin. Sorry, namamangha lang po akong panoorin kayo ni Mommy. Why? Nanguuyam na tanong nito.
Wala naman po. Napansin ko lang na parehas kasi ang expressions yung dalawa ni Mami Ami. Ganun siguro talaga kapag magkaibigan. Naisip ko tuloy, Miss Virgie, kilala mo ba ang Mami Bella ko? Mahabang sagot ko na dinuktungan ko ng inosenteng tanong. Magkakasunod na nasa mid si Mami Ami habang padarag naman na nabitawan ni Miss Virgie ang hawak na kutsara at tinidor. Okay lang po ba kayo, mga mami ko? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Sabay na napasinghap ang dalawa at mabilis na umalis sa dining room. Nagtatakang tumingin ako kay Jake pero nagkibit balikat lang to. What's wrong with those two? Tanong ko sa aking isipan. Ano kaya ang kaugnayan ng babaeng nakamaskara, ni Mami Ami, at ng ina ni Sarah?